So our topic is all about C++ introduction. Ito yung mga i-cover natin with respect to the main topic, which is the C++ basic. Yung una is yung history, followed by the programming languages, then example like the most common, which is yung Hello World. Then under nito, pahapyawan ko din yung mga libraries, yung mga main methods, and then yung output. Brief history of C++. Yung C++, it was derived from the C language. Ang changes, kaya siya naging C++ dahil nag-add siya ng mga classes and other features. Kaya from C language, naging C++ language siya. Then, nag-include din dito ng increment operator, yung double plus na sign to recognize na C++ siya and hindi siya C language. Dinevelop siya nung ni Stroop doon sa Bell Labs noong 1979. While in-standardize naman siya ng ANSI-ISO noong 1998 na. So ito, yung programming language na itatakal natin is the C++. This is a high-level programming language and dito, ang mga capabilities niya is nakakapag-compile siya ng into machine code and na-execute niya din dito yung mga kinode niya doon sa ating desktop or computer. Another is yung programming language na to is formal and hindi siya agad maiintindihan ng na hindi familiar sa language niya. Tulad na lang nung human language, kapag yung human, hindi siya familiar dun sa coding syntax or coding requirements ng C++, hindi siya maiintindihan agad. Kaya, lack the richness of human languages. So, if a program is nearly syntactically correct, pero hindi pa yun, hindi talaga siya correct, then dito sa C++ language, hindi siya magko-compile or hindi gagana yung program. Hindi siya magra-run. Then, another characteristic is yung compiler um, will not figure it out. So, bali, yung compiler or yung um, option to compile all the codes na ginawa nyo or tinype nyo, hindi siya yung mag-figure out kung ano yung mali. Though yung C++ program are written in an English-like language, they are very formal. So, when we say very formal, pag nagbumatay ng C++ program code, they must be written using the correct syntax or yung rules. And one of the requirement then is they must be precise and ambiguous. So, when we say precise, dapat eksakto or sumusunod ka dun sa kung ano yung kailangan gawin. Then, a program is a sequence of instructions that must be followed step by step. So, alam naman natin na pag nagpo-program tayo, kailangan natin sundin yung step by step. Hindi pwedeng from step 1, gagawin mo na agad yung final step. Hindi pwedeng ganun. So, each instruction must be correctly specified for the program to function as desired. So, ito yung flow.
Sorry. Bali, makikita nyo dito, ulitin natin, yan. Then, yung last nito is yung executable. So, yan yung flow ng pag-process na in terms of the C++. So, ayan, ito yung magiging step nyo para malaman kung gumagana yung program nyo. And as part of the last step, yung debug executable, ibig sabihin yan, wala nang syntax error dun sa kinocode nyo. 'Di ba? From executable file or yung binary file natin, um, ang kailangan gawin is kailangan nating i-run or i-test. Then, pag umokay, magiging ano siya, um, debug executable kasi gumagana eh. So, na-execute natin yung C++ code na ginawa natin. So, kapag hindi naman gumana sa test, ibig sabihin yan is yung runtime error or yung syntax error. So, we need to comply with this or yung kailangan nating i-correct yung mga errors para ma-execute natin yung ating code sa C++. Then, next naman, ito yung hello world first way. As you can see here, kita naman, no, dito, meron tayong mga steps to consider. Una is yung comment. Yung pag-write ng comment sa C++ programming is it should be written between the asterisk or pwede rin naman yung double backslash. So dito ang ginawa is yung sa line number 2, ang ginawa is yung double backslash. Pero pwede rin natin gawin yung isang way which is yung asterisk if one line yung gagawin natin. Pero you can choose between the two naman kung saan kayo komportable. Sa comment, it improves the program readability and also hindi siya nagkukos ng anything na ikasisira ng inyong code. Bale, ano lang siya, helpful to kapag meron na kayong large type ng C++ na niwo-workan kasi it serves as serves as a note na yung part na to doon nyo ilalagay yung note or yung comment kung para saan na yung code, kung ano nang flow ng code, ganun. Let's just look here din, no. Sa line 9, makikita natin na may note din siya. Indicate that the program ended successfully. So, kapag matagal nyo nang hindi na execute yung code, pwede kayong ma-refresh or matulungan ng mga comments na nilagay nyo. Another is yung the preprocessor directive. So, ito naman, message to the C++ preprocessor. So, dun sa line, beginning with the hashtag, it uses the preprocessor directive. Yung hashtag include iOS stream, tells naman that the preprocessor to include the contents of the file. While yung IO stream, ito naman yung ating ginagamit para ma-include naman yung mga input and output operations such as yung printing to the screen or anything na nasa ilalim nila. So, lagi nating tandaan na we always need the hashtag include iOS stream para ma-read and ma-process yung code and file na ginagawa natin and para ma-display kung ano yung need na i-display. So, sa line number 5, ito yung C++ program contain one or more function.
Then, yung isa dapat is yung magiging main function. While yung parenthesis dyan, ang ibig sabihin niyan, ayun yung indication ng function nyo. Then, yung int, ibig sabihin ng int, yung main returns nung yung value ng integer nyo. So, as of now, hindi pa natin siya masyadong ma-appreciate, pero if we go deeper, mas malalaman na pa natin yung ibang details. Etong left brace, ang tawag dyan, yung nagbibigay ng body of every function, and sa right brace or itong nasa number 10, yun naman yung kung hanggang saan yung function, hanggang saan mag-e-end. So, tandaan natin, left brace or yung curly bracket, itong sa line 6, ang ibig sabihin ng left brace, diyan mag-uumpisa or begin nung body ng function. While yung right brace sa line 10, doon mag-e-end yung function. So, ito naman, sa line 7, prints the string of characters contained between the quotation mark. The entire line include yung std, cout, the operator, then yung sa string naman dyan, string, yun yung yung word, di ba? Kapag ka string. So, included doon yung welcome to C++. Then, maglalagay tayo ng semicolon. Ang tawag dun sa semicolon is yung statement. So, tandaan natin na dito, kapag meron tayong statement, kailangan mag-end siya sa semicolon. Etong sa line 9, nagtataka kayo kung bakit meron siyang return 0. Return, yun yung way para ma-exit na yung function na in-execute mo doon sa isang main function. Kaya meron siyang return 0. So, in this case, means that the program terminatedly normally. So, sa line 9, doon natin nalaman na nag-end na yung nag-end or nag-exit na yung function from the main function. So, ito, simple program printing a line of text. Andito yung cout. Ang cout, siya yung standard output stream object. Um, yung cout din, connected siya dun sa ating screen. Now, yung std, it specifies the namespace. Bale, pwede siyang i-remove through the use of statement. So, pwede yung cout lang yung mag-remain, tapos i-remove na yung itong part, yung std, kung meron kayong mga ginagamit na statement. Ayan, yung insertion operator, then next is yung value nung nasa right operand, i-insert natin dun sa output ng stream, which is yun nga, yung connected dun sa screen. So, ito yung magiging itsura niya. std out, tapos yung string natin is yung welcome to C++, then um, laging mag-end siya sa semicolon. Then, yung escape character natin, ganito siya.
naka-slash, ini-indicate niya yung special character uh, is to be output. Dito sa part na to, makikita natin may escape character end. Ini-indicate niya na end na yung yung part ng line. Then, pinaka-last is yung semicolon. Ayan, meron tayong iba-ibang types ng pag-end or pag-escape ng sequence sa ating code. The most common is yung um, escape sequence na N. Ibig sabihin ng N is yung new line. Yun yung nagpo-position dun sa screen cursor natin to the beginning of the next line na. So, bali, parang pagka nag-backslash N na siya, ibig sabihin, mag-proceed na sa next. When we say naman horizontal tab or yung escape sequence T, ang ginagawa niya naman is nimumove niya yung cursor doon sa next na tab stop naman. Yung carriage return, etong sa R, pinuposition niya yung cursor dun sa beginning ng current line. Hindi siya mag-a-advance doon sa ating next line. Dun lang siya pupunta sa beginning ng current line. Kunyari, sa line 1, yung beginning lang ng line 1, hindi siya pwedeng magpunta sa beginning ng line 2. Yung backslash A naman, ibig sabihin is alert. Um, ang ginagawa niya, sound the system bell. Or parang sinasabi niya na may problem, ganun. Or ninonote niya. Double backslash, ito naman, yung ginagamit kapag magpiprint tayo ng character. Pagka naka-double quote naman, yung backslash tas merong quote, ang ginagawa niya, piniprint niya yung double quote character or kung ano yung nasa loob ng double quote. Ito naman yung when used with std, cin waits for user to input a value and stores the value in variable to the right of the operator. Yung cin naman is for input. 'Di ba kanina, diniscuss natin na yung cout is for output. Cin is for input naman. User type value, then presses the enter, yung enter key natin sa keyboard to send the data to computer. So, yung example nito is yung pag-initialize natin ng variable, int my variable. Then, cin. Tapos, nilagay niya my variable. Sinabi natin na ang cin is to input value and mag-i-store ng value. So, itong my variable, ayan yung i-store na value kasi naka-indicate na cin siya. So, dyan papasok yung mga value in relation to dun sa may variable na in-initiate natin. Andyan din yung pag-store ng input at saka yung kung ano yung ilalagay ni user na input. Pupunta yan lahat dyan sa cin my variable. Pag assignment operator naman, nag-a-assign siya ng value doon sa ating variable. When we say binary operator, meron siyang dalawang operands or dalawang parts, si A and B. Pero itong example dito, ang two operands niya, si variable 1, then si variable 2. Ito naman yung second way ng paggawa ng hello world. Kanina, importante nga itong hashtag include iOS trim, then itong using namespace, then ayan yung int main, cout kasi
Yan yung output na kailangang lumabas pagka ni-run yung code. So, as per the libraries, program may need to use functions including in other libraries. Sa C++, meron tayong built-in na libraries. Meron din tayong ino-offer dito na libraries developed by other user. So, para magamit yung library or ma-check yung mga libraries na available for C++, ang gagawin is i-import natin yung library. Ito naman, including files. The include directive is used to insert file library into program naman. So, dito makikita natin yung declarations of names para dun sa mga functions in library. So, meron tayong dalawa. Ito yung two ways natin to have a general form of the hashtag include directive. Yung unang way is yung hashtag include, then library. Sa part na to, the file is part of the C++ language. Yan yung pwede natin gawin. Kapag naman yung isang form, which is yung hashtag include, then quotation library, ito naman, kailangan i-specify siya ng programmer kung saan located yung file sa pangalawang example or yung second form. Ito yung preprocesses na preprocessor, sorry, directives, nag-i-indicate siya ng mga command, um, yung mga hindi nag-e-end sa semicolon, yon yung mga na-detect niya yon. Etong second bullet naman, the C++ preprocessor copies contents of included files into the program. So, under dito, yung pagre-replace ng line na nagko-contain ng mga directive. Then, yung iba naman is yung file such as yung function headers. Pag user library, ang kaibahan niya, kailangan malocate mo yung mismong library ng user. So, yun nga, ginagamitan natin siya ng quotation para maging exact. Then, yung location of the file must be specified by the programmer or by the user. Another is yung locations are given relative to the directory containing the source file. So, yung sa file extension, it should be given, example, yung hashtag include then kung anong file name nun hinahanap nyo. In terms naman sa namespaces, meron tayong two different programmers may use the same name for some function or class. So kapag pagka-same name yung ginamit nila, magre-result yun sa ambiguity. And another error is yung namespace magkakaroon ng issue kasi nga same yung name. Now, yung namespace, nagko-collect siya ng mga definition of names, 'di ba? So, kailangan ang requirement niya is i-ensure natin na wala tayong duplicate names doon sa ating uh, namespace para hindi siya mag-conflict or mag-error. The STD namespace contain the names defined in many standard C++ library. Ayun, madaming available names dun sa C++ library. Pwede ba natin siyang i-rename para hindi tayo magka-error. Ito, in terms of main function.
Sa C++ program, it is made up of number of function. Pag sinabi nating function, yun yung self-contained part ng program. So, yung every C++ application natin, tandaan natin na meron siya laging isa na main function. Then, yung main function na yun yung tinatawag kapag mag-execute na tayo nung file or i-run na natin yung file. And for the main function, nabubuo siya into two parts. Yung una is yung header. Yung header niya is yung int main, tapos yung parentheses. Then, tandaan natin na yung body niya is yung code doon sa pagitan ng right curly bracket and left curly bracket. Yun, dun yung kanyang body. So, ayan, the main function's body start with an opening curly braces and ends with a closing curly braces. So, uh, ayang mga curly brackets na yan yung nag-i-indicate ng body of code or yung kasali siyang part. Lahat ng i-input natin sa gitna ng dalawang curly brackets na yun yung magiging body ng ating function. Sa body ng code natin, um, nandyan under yung belonging of function. Andyan din yung loop or yung decision. Depende sa kung anong code ang ilalagay natin doon sa function. Yung cout, siya yung function doon sa ating iOS stream library. So, ina-output niya yung nakalagay. Kunyari, di ba, ang cout dito is hello world. So, i-output niya or papalabasin niya yung hello world na um, dun pagka in-execute natin yung program or pag nirun natin. So, yung operator ng cout is for insertion. So, now, yung hello world, alam naman natin na it is considered as string, di ba? Kasi, ano siya word and wala siyang numbers. So, naka-string siya. Words contained in the double quotes are treated as arbitrary text by compiler and not programming instructions. Okay, now nandito naman tayo sa semicolon. Ang ini-indicate ni semicolon is end nung C++ command. By line to ha, kailangan merong semicolon yung pagka mag-end na kayo ng command, gano'n. By convention, most of the C++ commands are written on one line. Ayun. Then, kapag ka naman may new line character, hindi natin muna kailangang i-end yung command dun sa line na yun. Kunyari, hindi ka siya in one line. Minsan kasi mahahaba yung code, so umaabot siya ng more than one line. Yun yung mga instances na hindi natin kailangan ilagay yung semicolon every end ng line kasi hanggat hindi pa natatapos yung pagko-code. Tandaan din natin na huwag kalimutan yung paglalagay ng semicolons kasi yan yung isa sa most cause ng error. Kunyari, nasa function ka ang part. Kasi hindi ka nakapaglagay ng semicolon. Pag nirun mo yung program mo, sobrang dami na ng error kasi kapag nasa taas na line yung kulang ka ng semicolon, mag-e-error na rin yung mga lines after that. So, yun. Kaya, take note na lang natin. Return statement. In return statement ends a function. Yun nga, in-explain ko naman kanina na kailangan
mag-end tayo ng function every after nung last line ng function natin. Pero typically, ginagawa natin yon sa kapag ka last line na nung pinaka main function natin. Doon siya mag-end. Before the, tawag dito, yung before ng left curly bracket, yung nasa taas ng left curly bracket, dapat nandun yung return 0, then semicolon. So, the type of return value should match the function's return type. Kasi, yung case dito, naka-int kasi siya. So, ibig sabihin, integer. Kaya, naging return 0, then semicolon. So, as summary, include natin yung mga libraries required para sa program natin. Yung IOStream library required siya para sa standard natin na input and output. And huwag natin kalimutan i-specify yung std namespace. And in terms naman sa main function, sa pag-write ng main function, um, kailangan na i-implement yung solution algorithm. Then, yung body ng function, kailangan nagko-contain siya lagi ng uh, curly bracket. Huwag natin kalimutan kasi minsan, kung hindi semicolon yung kulang, minsan kulang naman ng curly bracket sa ating subfunction. So, yun yung mga double check na lang natin. Then, yung mga statement in function bodies, it should always end with a semicolon. Yung reserved words, ito yung part siya ng C++ language. Yung mga special words ko na nagbibigay ng instruction sa compiler. So, ito yung mga words na hindi natin basta-basta pwedeng gamitin. Tulad nung int and yung using. Kasi, pag tinept natin yun, um, meron na siya agad value. Typically naman, yung highlighted na sa color blue, kapag ka sa Visual Studio, yun yung mga klase ng reserved words. Yan, pag nag-Visual Studio, yan yung malalaman yung reserved word siya kapag ka meron siyang special color, usually blue. Then, sa comment, pag comment naman, dapat yung program, meron siyang English explanation na nagde-describe kung anong ginagawa nung per line or per function para lang may gist of explanation and notes na rin for other programmers na mag-work on dun sa code. Palatandaan ba? So, ayun, two ways yung kanyang pag-specify ng comment. Pwedeng it begins with double uh, double slash or pwede ring magbibigin siya sa slash then asterisk then mag-e-end naman siya sa slash dash asterisk ulit. Yung compiler, hindi niya pinapansin kahit gaano kadami yung comments kasi hindi naman siya nakaka-apekto sa pinaka-code. So, ito yung for C++ program. Yan, makikita natin dyan. Yung diniscuss natin. Ito, another example. Write a program to convert Celsius to Fahrenheit. So, yung input natin to be received from keyboard, which is tayo yung magta-type. Then, yung output, ayan yung made-display dun sa screen. Ito na yung conversion algorithm. Then, ayan yung magiging solution. Makikita natin kung paano gawin. So, ito yung cout. Ito yung i-display niya. Then, yung cin, yun yung mga details na kukunin niya. Ito, variables are used to store data.
So, okay. So, an example, both variables are double. So, yung double, yun yung numeric data type used to represent the floating point numbers. Then, ano naman natin, i-review na lang natin yung identifier. So, ito yung mga letters, both upper and lower case, pwede ring digits, yung 0 to 9. Pwede rin tayo maglagay ng underscore character. And yung identifier, lagi siyang kailangan mag-begin with a letter or yung underscore character. By convention, yung variable, usually, nag start siya with a lowercase letter. In C++, case sensitive pala yung programming language na to. So, take note lang. Yung sa naming stuff naman, identifier should be descriptive to make code easier to understand. So, name should be reasonably length and should convey information about the purpose of identifier. Consider din natin yung mga variable to store. Kunyari, yung rectangle's height. For height, pwede nating lagay rect, then underscore, rect underscore, then height, or pwedeng rect height. Pwede din namang um, anything basta related to height of the rectangle. Pero hindi natin kino-consider yung HT or even worse, yung A are not clear kasi yun. Pag sinabi nating A, parang ang layo na naman to rectangle's height, di ba? Variables and types. So, to recap lang, variable name should be first legal, it should only contain yung upper and lower case ng A to Z and number 0 to 9. And yung underscore, then it should not be a reserved word. Kapag ka nakita natin na naka-highlight ng ibang color, ibig sabihin is reserved words, di ba? Usually, variable is starting in lowercase letter. And, syempre, may sense yung meaning. The type of variable should always be defined para throughout the code is malaman na yun yung value niya.